Legazpi to Naga, one shot ride kaya wala nang intro, Las Paga na. Nagsimula nga kami mag-ride out dito sa Daraga. Alas 4 pa lang ng madaling araw at dapat nasa kasarapan pa kami ng tulog. Pero dahil nakapag-promise na kami sa tropa, nasasamahan namin siya hanggang Naga. Eto kami, pumapadyak na. Mabagal na pacing nga lang yung ginawa namin at naglalaro lang yung takbuhan namin sa 20 hanggang 25. Puro patag nga lang pala ang Legazpi to Naga. Maliban lang dun sa dulo ng Ginobatan na medyo may gradient din at lubak. Pero halos lahat na mahahabang ahon at mahahabang patag. Pagdating nga namin dito sa Ligaw ay bumulaga sa amin itong napakakapal na fog. Di ko in-expect na merong ganito dito. Bukod sa wala kang makita sa malayo, talagang napakalamig pa. Literal para kaming nasa snow. Nga pala, isa sa pinaka main challenge dito bukod sa zero visibility, napakaraming truck at bus ang dumadaan. Kasi dito lang sa Maharlika Highway ang tagusan ng mga bus at truck papuntang Sorsogon na mga galing Manila at sa parteng norte. At isa pa sa mga naging pinaka problema ko at alam kong magigets ako ng mga naka-road bike yung madalas na tinatawag na pampagising. Yung ganon mga boss idol, ang alam kong tawag dun street pedestrian lane. Pero hindi ko alam, baka may ibang tawag talaga dun. Alam mo ba boss idol? Paki-comment naman sa comment section para malaman natin lahat. Pagdating nga dito sa dulo ng Ligaw, papasok ng Pulanggi, talagang lalong kumakapal pa yung fog. Yung dating zero visibility na nga parang negative na. Bukod pa dun parang walang katapusan yung straight na kalsada. Pero asfalto naman kaya napakasarap tadyakan para sa aming mga naka-road bike. Bago nga mag alas 6 ay nakarating na kami ng Pulanggi. Medyo lumalabas na yung araw. Yung fog medyo nababawasan na. Pero yung kalsada parang wala talagang katapusan. Nanaginip na nga ako ng gising at bumalik na yung diwa ko. Pero pagbalik ng diwa ko nananaginip pa rin pala ako. Pero nung talagang bumalik na yung diwa ko ay pumipedal pa rin kami dito sa straight ng kalsada palabas ng Pulanggi. Ganun siya kahaba mga boss idol. Nakapasok na nga kami ng Matakon, ang huling bayan ng Albay bago pumasok sa Camarines Sur. Syempre andito na rin lang tayo kaya nag-picture muna kami. Bukod sa may remembrance ka na, may ebidensya ka pa. Saglit lang na picture taking, sabay inom ng gasolinang tubig. Wala pang 5 minutes nag-ride out na agad kami. Lumalabas na yung araw kaya sinasamantala na namin habang di pa siya ganun kasakit. Dahil kapag tirik na yung araw yung ganitong mga straight na kalsada talagang nakakalaspag din. Tuloy-tuloy nga lang yung momentum ng sipa namin hanggang makarating kami dito sa bato. Nasakto pa kami sa pagdaan ng PNR na parang binibigyan kami ng sign na sumakay na lang. Kaya pagdating sa una-unahan na merong gasolinahan at convenience store ay nagpahinga muna kami saglit, sabay konting kwentuhan at tanungan kung bakit namin ginagawa sa sarili namin to. Nga pala yung dalawang kasama ko dito si Marvs at si Mark. Si Mark na malakasing kumain at uminom pero malakas pa rin sumipa. At si Marvs na parang ginagawang Daraga Legazpi lang ang Atimonan hanggang Daraga. Ganun kagrabe ang dosage niya sa pagbike. At ang totoong rason kung bakit kami pupuntang Naga ngayon para ihatid lang siya. Dahil dediretso pa siya ng daet bago pumunta ng Atimonan. Diba ang lupit? Ang lupit talaga. 7:20 na nga ng umaga nang dumating kami sa sentro ng Nabua. Medyo nagsisilabasan na yung tao at nagkakaroon na ng traffic. At bago ko makalimutan, sobrang dami rin pala ng riles ng tren na dadaanan. Kaya kung gabi nyo balak mag-ride out, huwag kayong magpakakumpiyansa. Dahil baka mabulaga kayo ng riles ng tren. Mahirap na, baka ma-jempoy. Nag-regroup nga kami dito sa dulo ng Baaw at nakipagkulitan saglit sa mga kids. At medyo bumibigat na rin yung bawat sipa namin. Pero kung ako tatanungin nyo mga boss idol, kumpara sa Sorsogon at Sula Bridge, mas madali yung rutang Legazpi to Naga. Dahil halos puro patag lang talaga yung dadaanan mo. Puwera lang sa hangin na sasalubungin mo. At ramdam na ramdam din talaga. Nadaan nga sa tiyaga at sa konting pagtulala ay dumating din kami dito sa Pili. Pasado alas 8 na nga kaya dito na rin namin naisipan mag-almusal. Lagi nga pala bumabiyahe itong dalawang kasama ko at meron na silang suki dito. Walang iba kundi si Cha Cell Eatery dito sa Diversion Road sa Pili. Masarap naman yung ulam nila kaya lang naubusan ako ng fried rice kaya medyo bad trip. Halos 30 minutes nga kami napatambay sa kainan ni Cha Cell dahil humigo pa kami ng napakasarap na kape. Tapos nagpatunaw na rin ng konti sabay konting yabangan. Kaya medyo naipit na kami sa traffic sa sentrong Pili. Pero di na namin alintana yon dahil ang alam namin kasunod na nito ang Naga. Galing ang Pili akala ko napakalapit na. Pero parang ito pa ata yung dalawang pinakamagkalayong bayan sa rutang ito. Pero swabe lang, relax lang dahil naka-asfalto naman at patag na may konting lusong paminsan. Advantage talaga sa road bike kaya binakbakan ko na. Nga pala bago ko makalimutan isang malaking shoutout kay Mark James Rivero, kay Daniel Mirasol Jr., pati na rin kay JP Mintel. Maraming salamat sa mga suporta nyo boss idol. Sobrang na-appreciate ko yon. Tuloy-tuloy lang tayo. Pagkatapos nga ng tuloy-tuloy na sipa parang naubos na yung kinain namin. Pero natanaw ko na tong Vista Mall. Isa ito sa mga senyales na malapit na tayo ng Naga. Sa mga oras nga na to nakaka 90 kilometers na ako. Kaya alam ko na malapit na rin talaga. Nung makita ko nga tong crossing ng Naga yung pagod ko napalitan na ng tuwa. Paano ba naman? Yung lugar na lagi mo napupuntahan sa pamagitan lamang ng bus o ng van sa wakas napuntahan mo gamit lamang yung bike mo at sarili mong mga paa. Ito yung bagay na hindi maintindihan ng mga hindi nagbabike. Madalas naiisip nila
pinapagod lang natin yung sarili natin. Tinatanong pa tayo kung bakit pa natin binabike, pwede naman sumakay. Nasasabi nila yon dahil hindi nila alam yung pakiramdam. Yung ganitong pakiramdam at ganitong experience, ito talaga yung mga alaala na dadali natin habang buhay. At yun ay walang katumbas na presyo o halaga. Pagkatapos nga namin magpasalamat kay Ina, nagpaalam na kami kay Marvs. Marvs, ingat. Marvs, Thank you. tap ka nga. Thank you. Ride safe. Pag-alis nga ni Marvs ay niyayaya ako ni Mark magsogo saglit. Tulog lang daw at wala siyang gagawing masama. Tinanggihan ko at sabi ko uwi na kami at sa bus na lang siya magpahinga. Syempre joke lang yon. At ang usapan lang Legazpi to Naga, kaya wag niyo na ako hanapan ng pabalik.